Hallelujah. Why don't we stand to our feet? Let's worship the King of Kings. Hallelujah. Yeah. We've come to rejoice in you, Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship. Rise alone and bless His name. His holy name. Declaring Come bless the Lord, draw near to
Tayo na at sumamba sa ating Panginoon online. Pumunta sa www.facebook.com/lcfmchurch.org para sa live stream worship service tuwing linggo ng alas 9 ng umaga. Samahan niyo kami sa ating Midweek Prayer Fellowship tuwing Wednesday ng alas 7:30 ng gabi. Huwag kalimutang umattend ng online life group through Zoom or Messenger.
Contact your life group leader for more information. Meron po tayong Young Adults Night via online conference tuwing Friday alas 7:30 ng gabi sa mga nakalistang dates. Bisitahin po ninyo ang Lightline Facebook group para sa karagdagang impormasyon. God loves a cheerful giver. Para po sa ating tithes and offerings, pwede ninyo itong i-deposit sa ating BDO account number 0015100588859 or via GCash gamit ang BDO account. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon po umaga, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na muli po tayo nakapagpapatuloy ng ating pong gawain sa pamamagitan po ng live stream. Habang tayo po ay naka-ECQ, ay magpasalamat po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng ganitong teknolohiya ay nakapagpapatuloy po tayo. Bago po tayo magpasimula sa ating pong gawain, inihiling ko po na makiisa po kayo sa ating panalangin bilang pagpapasimula po ng ating gawain. Tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito, sa muling pagkakataon na binigay mo po sa amin na muli ka namin masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Bago po kami tumulog sa trono ng iyong biyaya, humihiling po kami ngayong umaga, ano man pong kasalanan, kagudihan, ang nasumpungan mo sa aming mga buhay, nawa po ngayong umaga, dinudulog po namin sa iyo. Humihiling na kami po iyong linisin, patawarin, upang maging karapat-dapat po kami sa paglapit sa iyo ngayong umaga. Ang banal, dinadalahin ko po una sa lahat ng aming bansa na sa kasalukuyan po ay nakararanas pa rin itong coronavirus diseases na ito na hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy pa rin ang pagkalat nito. Aming Ama, ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Kaya po ngayong umaga, dinudulog po namin sa iyo ang aming bansa. Dalangin namin patuloy po, Panginoon, lalo na po yung mga nasa field po ng health na kung saan po yung mga nangangalaga sa mga nasakit ng coronavirus. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang mga pinapuan ng ganitong karamdaman. Aming Panginoon, pinatulog po namin sila sa iyo. Nawa po, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa mga dinapuan ng ganitong karamdaman. At nawa po, Panginoon, sa lalong madaling panahon ay patuloy na gumaling ang mga nahawahan nitong sakit na ito. Nang sa gayon, Panginoon, patuloy na maging maayos na ang takbo ng aming bansa. Dalangin namin ang mga health workers na patuloy na nangangalaga sa mga nagkasakit na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa kanila, ang mga doctors, mga nurses, at iba't ibang health workers, Panginoon, na siyang nangangalaga sa mga pasyente na na-confine. Dalangin namin, ingatan mo ang bawat isa sa kanila. Huwag mo po ipahintulot na sila'y dapuan ng umahawa ng ganitong karamdaman. At patuloy po, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa sa kanila upang patuloy magampanan nila ang kanilang sangkulin na sinumpaan na tutulong sa mga nagkasakit na ito. Madalangin din namin ang aming bayan na patuloy po aming Panginoon sa pangunguna ng aming Pangulo. Dinadalangin po namin, patuloy po, bigyan mo siya ng matalinong kaisipan sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Nawa po aming Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan, matalinuhan sa pagdidesisyon
kung ano ang magiging kahihinatnan ng aming bansa. At nawa po, pangunahan mo siya. Nawa po ayon sa iyong kalooban ng lahat ng kanyang gagawing pagdidesisyon. At patuloy na ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Patuloy na huwag mo pong ipahintulot na siya'y dapuan ng ganitong karamdaman upang patuloy magampanan niya ang kanyang tungkulin sa aming bayan. Patuloy po na itinataas namin ang aming mga kababayan. Nawa po aming Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin, lalo na po yung aming mga kababayan nasa sa mga depressed area, yung pong mga taong umaasa lamang po sa pang-araw-araw na kanilang kabuhayan, na ngayon po ay natigil sa kanilang paghahanap buhay. At marami po aming Panginoon yung makararanas ng gutom, kawalan ng supply sa aming gobyerno. Dalangin namin aming Panginoon ang nasa sektor ng DSWD na kung saan po ay tumutulong sa pangangailangan ng aming mga maliliit at mahihirap na kababayan. Nawa po aming Panginoon, gamitin mo po sila, maabutan ng tulong ang aming mga kababayan, lalo na po yung walang inaasahan kundi ang tulong mula sa amin sa gobyerno. Dalangin namin, Panginoon, patuloy po. Ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa sa kanila. At nawa po aming Panginoon, ibinadalangin namin na nawa po ang virus na ito na patuloy pang kumakalat ay yun na pong alisin sa aming bansa, maging sa buong mundo aming Panginoon, sapagkat nahihirapan na po ang maraming mga tao. Hindi po namin alam kung hanggang saan ito matatapos. Subalit, alam po namin, Panginoon, Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may kontrol ng lahat ng bagay. At wala pong imposible sa iyo. Kaya mo pong i-divert, kaya mo pong alisin ang anumang virus na ito na ngayon po ay kumalat sa buong mundo. Amin pong hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Yun na po itong alisin sa aming bansa. Nang sa gayon, aming Ama, makapamuhay kami ng normal at magampanan din namin yung aming tungkulin sa iyo. Hindi lamang sa aming bayan, kundi maging sa iyo na aming Panginoon sa pamamagitan po ng aming pagdadala ng iyong mabuting balita. Salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin. Ito po ang aming panalangin ng may pagpupuri at pagpasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Good morning, LCFM. I hope and I pray that we are all doing well by the grace of God. This morning, ilapit po natin sa ating Panginoon ang ating church, Life Giver Christian Family Ministries, and all the local churches na kinabibilangan po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Tunay nga po, O God, that it is by your grace kung bakit kami nabubuhay araw-araw, kung bakit kami nakakagising bawat umaga. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay tapat. That we are confident, O God, of your promise, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. Thank you, Panginoon, dahil totoo po iyon. Totoo po yan dahil sa kabila ng pinagdadaanan po namin, patuloy po ang inyong provision, patuloy po ang inyong protection, O God. Patuloy po, Panginoon, ang inyong wisdom, ang inyong katapatan sa amin. Lord, thank you because for almost 2 months, Panginoon, na nasa enhanced community quarantine po kami. Pinoprovide niyo po mga pangangailangan namin. At maraming salamat po dahil gumagamit po kayo ng mga tao sa paligid po namin upang ibigay at matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lord, thank you din po sa inyong proteksyon sa bawat isa. Lord, alam po namin, Panginoon, na iniingatan niyo po kami
Alam po namin, Panginoon, na even sa maliliit na detalye ng buhay po namin, Panginoon, nagki-care po kayo. At thank you for that, Panginoon, na ngayon, Panginoon, ay malakas kami, malusog kami, Panginoon, na ngayon ay humihinga pa rin kami. Salamat po sa inyong biyaya. Lord, we also thank you for the wisdom na binibigay mo po sa bawat isa. Salamat dahil tinutulungan niyo po kami makapagdesisyon. Salamat dahil tinutulungan niyo po kami mag-isip ng tama, Panginoon, sa kabila ng mahirap na pinagdadaanan po namin. At Lord, today, malapit po kami sa inyo para sa aming church. Alam po namin, natapat po kayo sa aming mga kapatid, Panginoon, mula sa matatanda hanggang sa pinakabata, O God. Hawak niyo po kami at natutuwa po kami, Panginoon, na marinig ang praise reports ng bawat isa, na marinig ang mga pasasalamat ng bawat isa. Dahil alam po namin na sa kabila ng pandemic, Panginoon, nangungusap po kayo, may sarili po kayong dealing sa bawat isa. And we are so thankful dahil ginagamit niyo pong opportunity na ito, Panginoon, upang patuloy po kaming lumago sa inyo. Lord, we pray na sa pagpapatuloy, Panginoon, ng sitwasyon na ito, ay patuloy po kaming lumalim sa inyo, patuloy po kaming patuloy po namin panghawakan, Panginoon, ang inyong promises, O God. Patuloy po kaming lumakad, Panginoon, sa malalim na relasyon with you. Lord, alam po namin, Panginoon, na ginawa niyo po kaming handa para dito. Kaya naman, O God, ay napakadali po sa aming makapag-reach out sa aming mga discipleship group members, O God, sa aming mga pastor, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. At Lord, patuloy niyo nga pong hawakan ang bawat activities na nangyayari, Panginoon, through the social media platform, O God. Lord, continue to bless the people, Panginoon, who are initiating these meetings, Panginoon, discipleship group meetings, O God. Bless every people, Panginoon, na nagpa-participate, O God, and continue to speak to each one of us, Panginoon. Kung meron man kami na hindi pa nare-reach out, Panginoon, ay gamitin niyo po kami, Panginoon. Maaari, Panginoon, na meron pa kaming mga kilala, Panginoon, na hindi namin nakakamusta. Salamat dahil merong way, O God, na pinrovide kayo upang makamusta namin sila. At ay touch na pong hearts po namin, O God, and be of help, Panginoon, na ma-encourage sila, na ma-inspire sila, Panginoon. Lord, thank you for helping us grow in our spiritual life, O God. Lord, we continuously pray, O God, for our pastors, for our leaders, O God, na ngayon ay nagpaplano, Panginoon, sa mga sa pag-comply sa mga guidelines ng aming government, nagpaplano ng mga activities, O God, ng pag-resumption ng services, Panginoon. Lord, we really need your wisdom, Panginoon, sa pagpaplano nito. Kayo, Panginoon, ang mangusap at magpakita ng visions, Panginoon, sa kanila o magkaroon, Panginoon, ng tamang plano, Panginoon, upang still mapagpatuloy po namin ang aming mga gawain. Lord, we continuously come to you and pray for our members sa aming mga local churches, Panginoon. Meron po kaming mga pangangailangan, meron po kaming mga alalahanin, Panginoon. Lord, let us not forget, Panginoon, that we are called to help them, to assist them, Panginoon, to encourage them, Panginoon, through your word, and give us the opportunity, Panginoon, na kapag-reach out sa kanila, O God. Lord, we pray sa mga members po namin, sa mga aming churchmates, O God, na may karamdaman, O God. Heal them, Panginoon. Touch their body, Panginoon. We declare healing upon them, Panginoon. Lord, I pray, O God, for the people, Panginoon, na ngayon ay nag-iisip kung saan
kukuha, Panginoon, ng resources para makapag-provide sa family dahil na-affect po ng ECQ ang kanilang mga trabaho. Lord, mag-provide po kayo sa kanila at gumamit po kayo ng mga tao upang tulungan sila, O God. Lord, we know that you have prepared us for these good works, O God. At kayo din po, Panginoon, ang mag-empower po sa amin upang gampanan, Panginoon, ang mga ministries na to. Lord, patuloy niyo po kaming pagpalain. Patuloy po kayong mangusap sa amin. Alam po namin na hindi po masasayang ang mga panahon ito, ang sitwasyon na ito, dahil magkakaroon po kami ng matinding pananampalataya, ng deep relationship with you. And we will be more equipped, O God, in serving you and serving other people. We thank you, O God, for the blessings and for blessing your church. Give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pagsamba ngayong umaga. Let us celebrate the goodness of God. Magandang umaga mga kapatid. Sa umagang ito ay patuloy tayo na sasamba at magpupuri sa ating Panginoon matapos po na tayo dumalangin sa Kanya kanina sa pangunguna ng ating mga kapatid. Naniniwala akong ang Diyos ay tutugon sa ating mga ipinalalangin. Ngayon naman po ay sasamba tayo. Karapat-dapat nating sambahin ng ating Panginoon na may kagalakan sa ating puso. Ganito po ang sabi ni Haring David sa aklat po ng Awit 100, talatang 1 hanggang 2. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Kaya ngayon mga kapatid, tayo po ay magpupuri na may kagalakan. Awitan natin sa sambahin ng Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay para lang sa Kanya. Magpatuloy po tayo sumba sa ating Panginoon mga kapatid. Kahit ganito po ang sitwasyon natin, tayo madala, sumamba, magpasalamat, at purihin ang ating Panginoon. Amen?
Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nakahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. May magsasaya sa piling mo. Minsan pa po, mga kapatid. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kahit payapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Amen, hallelujah. Sa Kanya lang talaga ang pagsamba. At hinihintay ng Panginoon ang pagsamba natin sa Kanyang kapurihan. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin po natin ang ating Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang awit, sa iyo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan
kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Isigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa awitin natin, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our
How great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Diyos ay dakila, di na tumawid sa Kanya, makita ng lahat na Diyos ay dakila. Awitin pa natin minsan pa, Diyos ay dakila. Diyos ay dakila, di na tumawid sa Kanya, makita ng lahat na Diyos ay dakila. Isang ngalan niya, ang papuri ko'y sa Kanya. Kadakilan mo ang awit ng puso. Minsan pa nating awitin, nag-iisa ang ngalan mo. Nag-iisang ngalan mo, ang papuri ko'y sa'yo, ang papuri ko'y sa'yo. Kadakilan mo ang awit ng puso. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, the last time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Amen. Hallelujah. He is so great. Hallelujah. Amen. Ang buwan pong ito ay tinatalakay po natin sa mga sermon po ng ating mga pastors, ang Book of Romans. At ang ating pong unang mangangaral na ang ating Pastor Kokoy ay kanya pong isinyer ang tungkol po sa God's righteousness revealed through condemnation. At ang ating Pastor James ay nung nakaraang linggo ay nagbigay ng mensahe about God's righteousness revealed through justification. Ngayon po naman, ang ating pong pag-uusapan
ay may pinamagatang God's righteousness revealed through sanctification. At ang ating pong babatayan sa ating pong pag-aaralan ay nasa Romans 6, 7, and 8. God's righteousness revealed through sanctification. Minsan po ako ay nagpastor sa isang church at bago pa lamang po ako na nagpapastor doon at akin pong normal na ginagawa ay magdalaw. At sa pagdadalo ko po sa isang member ay ganito po ang kanyang bungad sa akin. Pastor, gusto ko pong sabihin sa inyo ang aking kalalagayan. Ako po ngayon ay may kinakasama. Subalit hindi ko po asawa. Ako po ay pangalawa niyang asawa. Buhay pa po ang kanyang asawa. Subalit alam niyo po, Pastor, hindi ko po siya planong hiwalayan. Anyway, ako nun po ay ligtas. Ang mawawala lamang sa akin, pagka ako'y namatay, ay ang reward dun sa langit. Pero ako po ay pupunta sa langit. At nagkaroon po ako ng malaking katanungan sa kanyang sinabi na yaon. Na ganun ba ang tunay na mananampalataya? Nananatili sa paggawa ng kasalanan? Ano ang pagkakaiba sa hindi mananampalataya? Wala rin pagkakaiba. Ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa sanctification. Ano po ang ibig sabihin ng sanctification sa wikang orihinal o sa Griego? Ang Greek na ginamit po sa sanctification ay hagios mos, which means set apart or to make holy. At atin po pagdidiinan sa ating po pag-aaral na ang pamumuhay ng may kabanalan ay normal na resulta ng pagiging isang anak ng Diyos. Ulitin ko po. Ang pamumuhay ng may kabanalan ay normal na resulta ng pagiging anak ng Diyos. Ang ibig po sabihin, tayo po ay normal na makakapamuhay ng may kabanalan. Ito po hindi isang mahirap gawin kung tayo ay tunay na anak ng Diyos. Sa Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, ay ganito po ang sinasabi, and I quote, "The generic meaning of sanctification is the state of proper functioning. To sanctify someone or something is to set that person or thing apart for the use intended by its designer. A pen is sanctified when used to write. Eyeglasses are sanctified when used to improve sight. In the theological sense, things are sanctified when they are used for the purpose which God intends. A human being is sanctified, therefore, when he or she lives according to God's design and purpose. Ang tunay po na Kristiyano ay namumuhay ayon sa purpose, ayon sa design o sa intensyon ng Diyos. Katulad ng aking salamin ay para sa mata. Ang libro ay para sa pag-aaral. At tayo ay tinawag ng Diyos para maging banal. In fact, the word church, alam po natin ito ay popular. Hindi isang building ang church sa tunay na original na salita nito. Ang ibig sabihin po ng church ay called out once. Tinawag mula sa maruming pamumuhay at inilipat sa malinis na pamumuhay. Tinawag upang maging banal. Ang context po ng ating pag-uusapan ay inumpisahan sa Romans chapter 6 verses 1 and 2. Akin po itong babasahin bilang panimula ng ating pag-aaral. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live it any longer? Napaganda po ng konklusyong ito ni Apostle Paul sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, and chapter 5 at kanyang kinonclude. Although, yes, we are condemned because we are sinners,
Subalit ginyasify tayo by faith. Subalit tayo rin ay sinangtified, binanal ng ating Panginoong Kristo. At logical lamang po ang kanyang tanong. Ang ibig bang sabihin ng grace, ng biyaya, ay ito ang dahilan para tayo ay mamuhay ng marumi, para yung biyaya ng Diyos ay mas mag-increase? At sabi po ni Apostle Paul, by no means. Sa iba pong version, huwag nawang mangyari. Sa American Standard Version, may it never be. At alam niyo po ba sa verse 2, yung by no means, Paul answered to his critics is that God's grace is not only forgiveness of sin, but deliverance from sinning. For grace does more than justify. It also sanctified. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang po ito para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Kung hindi ito ay pag-aalis niya sa ating kasalanan. For God's grace thus more than justified. It's also sanctifies. Subalit, papaano po tayo makakapamuhay ng may kabanalan? How then is sanctification possible? Paano natin po maipamuhay ang salitang kabanalan? 4 things to be done in sanctification. At para po madaling tandaan ito, ay meron po tayong pag-aaralan na acrostic na ang bawat salita, ang bawat letter ay may kahulugan. At ang ating pag-aaralan ay meron pong outline na holy. Holy. H-O-L-Y. Letter H. Paano po tayo makakapamuhay ng may kabanalan? Ito po ang kailangan nating dapat maunawaan. We have to hear the pure gospel. At ang letter O, offer our body for righteousness. At ang letter L, live with God's Spirit. At ang letter Y, yield to Christ. Unahin po natin ang hear the pure gospel. Ito po ang una natin dapat na maunawaan. Ito po ang foundation para tayo makapamuhay ng may kabanahan. We have to hear the pure gospel. Pure gospel. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4, binanggit po doon ang summary ng gospel. And I quote, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the Scriptures." Ano po ang gospel? Ang gospel po ay ang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero meron po bang false gospel? Kung titignan po natin sa Galatians chapter 1 verses 8 to 9, sinabi po ni Apostle Paul, and I quote, "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what we accepted, let them be under God's curse." Kung mapapansin po natin yung pagkakasabi ni Apostle Paul na ang biyaya ba, ang ito ay magiging dahilan ng ating pagkakasala? Ito pa ang magtutulak sa atin para gumawa ng maraming kasalanan sapagkat may biyaya naman. Subalit sinabi ni Paul, God forbid. By no means. Hindi pwedeng mangyari ito. Bakit po? Meron pong mga nangangaral ng ibang ebanghelyo. Meron po ba sa kasalukuyan na hindi pure gospel? Meron po. Meron po tinaguriang cheap gospel o murang
ebanghelyo o cheap grace. Yung bang napakadali naman ng pagiging Kristiyano. Ilagay mo lang ang gospel sa isip mo, okay na. Cheap ang gospel. Hindi po cheap ang gospel. Binayaran ng ating Panginoon Kristo ang ating kasalanan at inilagay niya sa atin ang kanyang Holy Spirit upang tayo ay maging malaya sa paggawa ng kabanalan. Hindi po cheap ang gospel. Binili ito ng ating Panginoon Kristo ng may kamahalan. Meron din po nagsasabi na ang gospel ay kinakailangan maging mayaman ka. Pagka naging mahirap ka, ikaw ay hindi tunay na Kristiyano o yung prosperity gospel. Subalit kung titingnan po natin ang Bible, meron pong Lazaro, hindi po ba? Na isang pulubi na napunta doon sa sinapupunan ni Abraham. Iba-iba po tayo ng antas ng kabuhayan. At ang kayamanan ay hindi sukatan ng pagiging tunay na Kristiyano. Iba-iba tayo ng kabuhayan. Hindi po masama ang pagkaroon ng kayamanan, subalit hindi rin naman natin masisisi sa isang banda na meron ding mahirap dahil sa iba't ibang kadahilanan. Meron naman po na nangangaral na sumapi ka sa aming church at ikaw ay maliligtas. Church membership without holiness. Ang mahalaga, kabilang ka sa isang sekta ng relihiyon, hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay namumuhay ng may kabanalan. At ganun din po sa kapanahon ni Paul. Meron pong false gospel na kinakailangan sundin ang kautusan at hindi mo na kailangan na kilalanin ang ating Panginoon Kristo. At kilalanin mo man siya, kinakailangan mo sundin ang kautusan. At mamaya po ay atin po pag-aaralan kung ano ang sagot ng ating Apostle Paul sa kanyang sulat. Pansinin po natin. Hear the pure gospel, the content, and the capacity of the gospel. Pinag-aralan po natin ang content ng gospel. At ano po ang capacity ng gospel? Ano ang magagawa noon? Basahin po natin sa chapter 6, verses 3 to 4. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. We too may live a new life. At doon po sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. It is the power of God. Yung may capacity ang gospel. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahandun sa ebanghelyo. At kung ano ang ebanghelyo? Ang pagkamatay, ang pagkalibing, at ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay nabautismuhan. Ano po ang ibig sabihin ng baptism? Identification. Tayo po ay naka-identify dun sa nangyari sa ating Panginoong Kristo. Ang nangyari sa ating Panginoong Kristo, yon ang mangyayari sa atin. Ano po ang ibig sabihin nun? Alam niyo po ba na ang ebanghelyo o yung good news ay hindi lamang po sa ating kaligtasan. Ang ebanghelyo ay kailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano. Sapagkat ito ay may capacity na baguhin ang ating pagkatao. Ano po ang kamatayan? Ano po ang pagkalibing? Ano ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo? Yun po ang tinalakay ng una nating mga manggagawa. Na tayo, bagamat kinondem, ang ating Panginoong Kristo ay namatay at tayo ay na-justify by faith. Pinawalang sala tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Yung pagkalibing. Ano ang ibig sabihin ng pagkalibing? Ang pagkalibing, doon po pinag-uusapan ang sanctification. At yung pagkabuhay na maguli ay ang glorification. Death, justification.
burial, sanctification, resurrection, glorification. Tayo po ay pinangwalang sala. Yun po ay final. Yun ay may epekto sa atin. Kung pinaniwalaan natin ang ating Panginoong Kristo, tayo ay na-justified by faith. Subalit hindi lamang po namatay, nalagot ang ating relasyon sa kasalanan, tayo rin ay nalibing. Ang pagkalibing, hindi po kaagad ito mabubulok yung ating lumang pagkatao. Ito po ay kinakailangan ay may process ang pagkabulok. At yun po ang picture ng sanctification. Bagamat tayo ay justified, pero araw-araw na tayo ay kailangan may bulukin. Ang luma nating pagkatao ay kinakailangan mabulok. Bagamat patay na, wala nang kapangyarihan ng kasalanan, subalit nakikita pa rin yung old ways na kinakailangan nito ay araw-araw ay mabanal. Kaya yung pong sanctification, yes, past, present, at progressive na dapat tayo ay magkaroon ng kabanalan. At yun po ang effect ng pagkalibing. Tayo ay unti-unti ay atin po mapagtatagumpayan ang luma nating pagkatao. Yung pagkabuhay na maguli. Kung mapapansin po natin sa ating pong binasa sa Romans chapter 6 verse 4, so that tayo ay muling nabuhay, so that we too may live a new life. Nabuhay ang ating Panginoong Kristo at tayo ay kahawig na tayo muling nabuhay. Positionally, ang dahilan po pala ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay para makalakad tayo ng uri ng may kabanalang buhay. May live a new life. Makapangyarihan ng gospel. Hindi lamang sa ating kaligtasan patungong langit. Ang ebanghelyo ay may kapangyarihan para tayo iligtas sa masasamang uri ng ating ginagawa. The content, the capacity, and the condition ng gospel, ng pure gospel. Ano po ang condition? Have been united with Christ. Tayo po ay nakasama ng ating Panginoon sa Kristo. Sa verse 5 ng chapter 6, for if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung tayo po ay namatay, nalagot na ang ating relasyon sa kasalanan, na dati tayo ay anak ni Satanas, ngayon ay anak ng Diyos, at tayo ay nalibing, at tayo ay muling nabuhay, makakapamuhay tayo ng may kabanalan. Sapagkat tayo ay nagkaroon na unite tayo with Jesus Christ. Nakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan para tayo iligtas sa ating destiny. Makakatiyak tayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat tinapos na ni Jesus Christ ang ating kasalanan doon sa cross. Subalit, ang epekto ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay sa kasalukuyan ay makakalakad tayo ng maganda at bago at matagumpay na buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po ang muna natin pinag-aralan? Tungkol sa sanctification. Letter H, hear the pure gospel. Ang ikalawa po ay letter O, offer our body for righteousness. Sa Romans chapter 6 verses 11 to 13, ganito po ang sinasabi. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to
to Him as an instrument of righteousness. Napakaganda pong talata. Na dapat natin i-offer ang ating body for righteousness. Paano po natin magagawa ito? Tatlong bagay. Ito po ay puro letter D. Declare, deny, and decide. Declare, deny, and decide. Declare. So verse 11, count yourself dead to sin. Kayo ay patay na at ibilang niyo na ang inyong sarili na patay na. Ano po ang ibig sabihin nun? To be dead to sin does not mean to be entirely insensitive to sin. Yun po sinasabi sa Romans 6 verses 12 to 14. However, Christians no longer have to live helpless slave to sin. They can choose not to commit sin. Ngayon po na tayo ay nakay-Kristo na, pwede na nating piliin ang hindi magkasala. Meron na tayong lakas para ito ay mapaglabanan. Just declare. Just declare. Lumakad lang tayo sa dapat nating lakaran. Halimbawa, kung ikaw ay ikinasal, hindi ka na binata. Kinakailangan ikaw ay lumakad na meron ka ng asawa. Okay, ikinasal ka, subalit hindi mo na ngayon dapat gawin ang ginagawa mo sa pagkabinata sapagkat ikaw ay kasal na. At magagawa mo yon. Meron ka ng power sapagkat pinili mo ang pag-aasawa. Ganon din ang ating desisyon. Kung ang ating desisyon ay pinailalim natin sa ating Panginoon sa Kristo, i-declare natin ngayon na tayo ay dead to sin. Makakapamili na tayo ng ating gusto at ang ating gusto ay ang mamuhay ng may kabanalan. Dati po ay wala tayong lakas, katulad ng sinabi ni Paul dito sa Romans. Bakit ganon? Ang gusto ko, hindi ko magawa. Ang ayaw ko, ang aking nagagawa. Ang dahilan ng aking kasalanan. Subalit ngayon, si Jesus Christ ay aking pinaniwalaan. Meron na akong lakas ngayon para mamuhay ng tama. Just declare. Count yourself dead to sin. Not only declare, but deny. Do not let sin reign. Do not let sin reign. Wag mong pabayaan na maghari sa iyo ang iyong kasalanan. Ang kasalanan sa iyong buhay. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang kasalanan ay parang halimbawa natin ay ibon na umiikot sa ating ulo. Di po natin mapipigil na kasalanan ng sanlibutan naandyan. Subalit ang mali ay patungtungin natin sa ating ulo ang ibon, halimbawa, at lagyan tayo ng kanyang dumi. Yun, pananagutan natin. Ganun ang ibig sabihin ni Paul. Maraming kasalanan dyan. Subalit meron ka na ngayong kapangyarihan para yon ay iwasan. Huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong pagkatao. Sinabi po sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago na siya. Kung bago na, iba na ang kanyang pagkatao. Tayo ay bago na. Pero sa ating pong pagharap sa kasalanan, we have to declare, do not count yourself dead to sin. And we have to deny, do not let sin reign in your body. Sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Si Kristo na ang naghahari sa akin. Napakaganda pong point ni Apostle Paul. Kung nahandyan ang kasalanan, ating ipanalangin, Lord, not I, but Christ.
Not I, but Christ. Very effective na prayer. Hindi na tayo dapat ang masunod kung hindi si Jesus Christ. Do not let your sin reign. But we have to decide. Not only we have to declare, count yourself dead, and not only deny, do not let your sin reign, but we have to decide, offer yourself to God. I-offer natin ang ating pagkatao, yung spare parts ng ating buong katawan. Ang sabi po rito ay ang ating pong yourself ay yung ating instrument, yung ating parte ng ating katawan. I-offer natin sa righteousness. Hindi po ba may sinabi ang ating Panginoon, kung ang mata mo ay nagkasala, alisin mo. Kung ang kamay mo ay nagkasala, putulin mo. Pagka ginawa po natin literal yun, walang matitira sa ating pagkatao, hindi po ba? Ang ibig pong sabihin ng ating Panginoon, kung ang kasalanan ay ang pumupunta doon sa mata mo, ay alisin mo. At yung word na repentance, yun po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng repentance ay change your focus, change your attention. Pwede na ngayon. Sapagkat meron na tayong lakas na binigay ng ating Panginoon Kristo dahil sa kanyang biyaya. Piliin natin ang kabanalan at tayo ay makakalakad ng may kabanalan sapagkat tinubos na tayo ng ating Panginoong Kristo. Decide. Offer yourself to God. Let me illustrate this point. Meron daw pong isang alipin na binili ng kanyang amo. At nung pagkabili sa kanya, ang sabi nung bumili sa kanya, okay, malaya ka na. Malaya ka na. Ano po ibig niyo sabihin nun? Pwede ka na bumalik sa iyong asawa, sa iyong mga anak, at pwede ka na magtrabaho ng iyong sarili. Ang ibig pong sabihin nun, pwede na po akong umuwi sa aming tahanan? Oo. Ang ibig pong sabihin nun, ay pwede na po ako na mamuhay ng may kalayaan? Oo. Ang ibig pong sabihin nun, ay pwede na po ako maghanap ng ibang trabaho? Oo. Ngayon po, ako ay magpapaalipin sa inyo. Ganon din ang dapat nating maging attitude sa ating para sa Kristo. Pinalaya na tayo, subalit ating i-offer ang ating buong pagkatao. At meron pong epekto yun. Ang epekto nun, ang Holy Spirit ang gagawa sa ating kalooban. Declare, deny, decide. Pinag-aralan po natin ang tungkol sa kabanalan. At paano tayo magkakaroon ng pamumuhay na may kabanalan? Letter H, hear the gospel. Ikalawa, offer our body for righteousness. At ang ikatlo, live with God's Spirit. Live with God's Spirit. At paano po ito mangyayari? Pag-aaralan po natin ang tatlong P. Power, purpose, and practice. Live with God's Spirit. Power, the Spirit who gives us life. Saan po natin kinuha ang ideyang noon? Sa Romans 8 verse 2. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Law of sin and death. Ang Holy Spirit ang nagbigay sa atin para maging malaya sa kasalanan. Tayo po, nung tinanggap natin ang Banal na Espiritu, pumasok po sa ating kalooban, binigyan niya tayo ng kapangyarihan para mamuhay ng tama. May power. At ano po ang power ng pagiging anak ng Diyos? Sa 1 John 3:19. Kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, hindi tayo lalakad sa pagkakasala. Sapagkat ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Yun po ang power ng Holy Spirit. Nire-renew
ang ating pagkatao araw-araw. At ano po ang purpose? Because of righteousness. Ang purpose, kaya ang Holy Spirit ay nasa atin para makapag-practice tayo ng righteousness. Romans 8 verse 10. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life. Because of what? Because of righteousness. Ang Holy Spirit ay nasa atin. Para ano? Para makapamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya ang sabi ni Paul, ang biyaya ba ay magiging dahilan nun para ikaw ay lalong maglubalob sa kasalanan? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. At sinabi yun ni Apostol San Pablo na medyo pinagdiinan niya. Sapagkat meron nagsasabi, Kristiyano ako, pero namumuhay ng may karumihan. Hindi pwede yun. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay nagpa-practice ng may kabanalan. Kaya galit na galit si James nung kanyang isinulat sa kanyang epistola. Ikaw na nagsasabi ng may pananampalataya, ipakita mo nga ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko ang pananampalataya ko na may gawa. Papaarong makikita ang pananampalataya? Ang pananampalataya po ay bait. Word lang yun. Paano natin mapuprove na kung siya may pananampalataya? Sa kanyang gawa. Hindi siya naligtas dahil sa kanyang gawa. Naligtas siya dahil sa pananampalataya kay Kristo. At siya'y ligtas kaya po gumagawa ng mabuti. Live with God's Spirit. Power, the Spirit who gives. Purpose, because of righteousness. At C, practice, live according with the Spirit desires. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Gusto po ba natin mabuhay ng may kabanalan? I-desire natin na lumakad ng ayon sa Spirit. At sa Galatians chapter 5 verse 25, ang sabi doon, walk in the Spirit and you shall not gratify the desires of your flesh. Ano po ibig sabihin nun? Lumakad tayo ng kaayon sa Espiritu. At ito ang resulta nun. Hindi mo na nasahin ang mga pita ng laman. Ano po ibig sabihin nun? Walk in the Spirit. Walking. Ang ibig sabihin nun ay lumakad ka. Yung pamumuhay mo ay lumakad ka ng ayon sa Espiritu. Paano ba tayo makakalakad ng ayon sa Espiritu? Gawin ang aktibidad na Espiritu. Ano po ang mga aktibidad na kaayon ng Espiritu? Quiet time, pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos. Walk in the Spirit. Gawin natin ang aktibidad ng kaayon sa Espiritu. At ano ang resulta nun? Hindi tayo magkakaroon ng habit o desire sa kasalanan. Ano ang ating ginagawa? Kaayon ba ng Espiritu? Kung hindi, alipin tayo ng kasalanan. We have to walk in the Spirit. And the result, we will not gratify the desires of the flesh. At ang Holy Spirit ay nasa sa atin. At kung tayo magdi-decide na ang ating buhay in-offer natin sa ating Panginoon Kristo, ano ang mangyayari nun? Makakapamuhay tayo ng tama. Pinag-aralan po natin ang tungkol sa sanctification, ang pagiging banal. At paano tayo makakapamuhay ng may kabanalan? Holy. Letter H, we have to hear the pure gospel. Letter O, offer our body for righteousness. And letter L, live with God's Spirit. Ang huli, Y, yield to Christ. Yield to Christ. Paano po natin gagawin ito? Puro letter A ang ating gustong
ilagay sa ating pag-aaral. Accept Christ, aspire to be like Christ, and appreciate the provision of Christ. Yield to Christ. Sumurrender tayo kay Christ. Gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Accept Christ. Romans 8 verse 1. No condemnation for those who are in Christ. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Kung tayo ay na kay Kristo, wala na tayong paghahatol. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Tayo ay na kay Kristo na. Ano ang ibig sabihin nun? Kung tayo ay na kay Kristo na, tinanggap natin si Kristo, wala na tayong paghahatol. No condemnation for those who are in Christ. But we have to yield kay Christ. Araw-araw ay tayo sumusuko kay Christ. At araw-araw kinakailangan natin na yung lumang pagkatao mabulok, masira, hanggang sa makasanayan na natin na hindi gumawa ng masama. Importante ang will, ang ating kagustuhan. Bigyan po natin ng halimbawa ang ating pong ibig sabihin dito na we have to accept, decide kay Jesus. Halimbawa po ay kuryente. Meron pong saksakan at meron pong plug. Ang atin pong dapat gawin, kung gusto po natin na magkaroon ng kuryente, ay isaksak yung plug. At pababayaan na po natin ang kuryente ang magbigay ng ilaw. Ganon din po ang ating will. Mag-decide lamang po tayo na si Jesus ang maghari sa atin. At meron na pong epekto yun. Siya na po ang gagawa ng kapangyarihan para tayo ay mamuhay ng tama. Just desire. We have to accept Christ. At yung pagtanggap natin sa ating Panginoon Kristo ay magiging paraan para tayo ay makapamuhay ng tama. Kilalanin natin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ay sapat para sa ating kaligtasan. Hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating relihiyon. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating education. Naligtas tayo dahil tinapos ni Jesus Christ ang ating kaligtasan. At yon ay sufficient para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung si Kristo ang atin pong aanyayahan sa ating buhay. John 1:12. But to all who received Him, who believe in His name, He gave them power to become children of God. Kung tatanggapin natin si Jesus Christ, tayo magiging anak ng Diyos. At kung tayo anak ng Diyos, sa 1 John chapter 3, verse 9, hindi tayo lalakad ng patuluyan sa kasalanan sapagkat ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Accept Christ. Not only accept Christ, but aspire to be like Christ. At yung goal ng Christian life sa verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ngayon po na tayo ay ligtas na. Ngayon po na tayo ay na-justified na. Ang ating dapat gawin ay i-aspire natin na maging katulad ni Jesus Christ. To be like Christ. Ang ating ideal life ay yung maging katulad ng ating Panginoon Kristo. Na lumakad ng may kabanalan. Aspire to be like Christ. Not only accept Christ, aspire to be like Christ, but appreciate the provision of Christ. Ano po ang provision ng ating Panginoon Kristo? Sa verse 32, ang sabi po rito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things?
kung ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para tayo ay maligtas. Mahirap sa Diyos Ama na ibigay ang kanyang anak. At mahirap kay Jesus Christ na ibigay ang kanyang sarili. Subalit ginawa niya yon. Ano ang bunga noon? Kung tayo ay mananalangin, ibibigay niya sapagkat ibinigay niya na ang pinakamahirap ibigay. Pinakamahirap na ibigay ng Diyos ang kanyang anak, subalit ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. At kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at bibigyan niya tayo ng kakayahan para mamuhay ng may kabanalan. Sapagkat yun ang uri ng pagkatawag sa atin. Opo, tayo ay na-justified by faith. Ang ating contribution ay sampalatayanan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Subalit dapat tayong mamuhay ng may kabanalan sapagkat tinawag tayo ng ating Panginoon Kristo para maging banal. Hindi po mahirap yon. Ang mahirap kung tayo ay may Kristo na sa ating puso, isinurrender na natin ang ating buhay at nakagawa tayo ng kasalanan, pinahihirapan natin ang ating bagong pagkatao. Hindi tayo makatulog. Nagkakaroon ng guilt. Nagkakaroon ng problema sapagkat walang katiwasayan sa puso ng tao na may kasalanan. Sapagkat hindi na yun ang uri ng ating buhay. Mahihirapan tayo. At kung tayo ay nagpatuloy sa ating ginagawang mali, sa Hebrews chapter 12, didisiplinahin tayo ng ating Diyos sapagkat siya ay ating Ama. At mahirap disiplinahin ng ating Diyos. Napakahirap ang maglubalob sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ang sisira sa ating pagkatao, sa relasyon natin sa Diyos at sa relasyon natin sa ating kapwa. Kung gusto nating mamuhay ng tama, we have to decide na sundin ang ating Panginoon Kristo. At tandaan po natin, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tama. Ang tunay na resulta ng totoong Kristiyano na bubuhay ng may kabanalan. God's righteousness revealed through sanctification. How then is sanctification possible? 4 things to be done in sanctification. Acrostic na holy. Hear the pure gospel. Offer our body for righteousness. Live with God's Spirit. Yield to Christ. Mga kapatid, tanungin ko po kayo. Kamusta na po ang inyong buhay Kristiyano? Kayo po ba ay namumuhay ng may kabanalan? O napipil nyo, pagod na kayo sapagkat meron kayong kinikimkim na kasalanan? Ang ating Panginoon nakahanda na kayo ay lumapit at sabihin, Panginoon, patawarin mo ako. Handa akong tumalikod dito. Nahihirapan na ako sa aking kasalanan sapagkat alam ko ako ay iyong anak. Gawin niyo po iyon at magkakaroon kayo ng katiwasayan sapagkat mababalik ang normal na relasyon natin sa ating Panginoon. Kung kayo naman po ay hindi pa nakakakilala o tinanggap sa ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, kausapin niyo po siya. Ang ating Panginoon Kristo ay handa kayong patawarin sa inyong kasalanan. Tanggapin niyo lamang po siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa aming pinag-aralan. Tulungan mo po na kami bilang anak mo ay maintindihan ang epekto at ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. At para po kami makapamuhay ng may kabanalan,
apat na bagay ang dapat naming maunawaan. We have to hear the pure gospel. We have to offer our body for righteousness. We have to live with God's Spirit. And we have to yield. We have to yield to Jesus Christ. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence.
Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Ang ating pong thrust sa ating pong church ay discipleship. At meron po tayong tinatawag na life group, Bible study group, accountability group, o discipleship group. Ang maganda po ay magkaroon po tayo ng grupo-grupong pag-aaral. At ang isa po sa amin pong gustong mangyari ay mai-discuss kung ano po ang naging mensahe natin ngayong umaga. At nagbigay po kami ng guiding questions na pwede nyo pong gawin sa inyong family, sa inyong Bible study groups. At yan po ay nakasulat sa ating screen. Akin po itong babasahin. Ito po ang mga discussion questions na pwede nyong gawin sa inyong mga grupo-grupong pag-aaral. Number 1. Give some false gospel which you know or have encountered. Compare the biblical gospel to their beliefs. And number 2, if a person says, I accepted Christ, but I will not leave my sinful habit or habits. Anyway, I'll be in heaven, and only my reward will be diminished. How you will react and explain your belief or position. At ang ikatlo, how can you prove to others that you are a real Christian through your beliefs and way of life? Give example. Ito po ang ating magiging guide sa ating pong pag-aaral at pag-usapan po ninyo at mag-comment ang bawat isa po sa inyo at magiging maganda ang inyong pag-aaral. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God and Savior, be glory, majesty, power, and authority,
through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Magpatuloy po tayo sumba sa ating Panginoon, mga kapatid. Kahit ganito po ang sitwasyon natin, tayo magalak, sumamba, magpasalamat, at purihin ang ating Panginoon. Amen? Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nakahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa po, mga kapatid. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kahit pa
kapayapaan. Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Amen, hallelujah. Sa Kanya lang talaga ang pagsamba. At hinihintay ng Panginoon ang pagsamba natin sa Kanyang kapurihan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Why don't we stand to our feet? Let's worship the King of Kings. Hallelujah. Yeah. We've come to rejoice in you, Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near